Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di, nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At 3 linggo na lang at matatapos na muli ang kalendaryo o pangliturhiyang kalendaryo ng ating simbahan. Kahapon sa pagbibigay at pagpapaliwanag sa atin ni Kristo ng talinghaga tungkol sa pagiging mataas, no? Yung pagmamataas, yung ang sarili ay gustong iangat at gustong ipakita at patunayan na siya ay matuwid. Bagamat sinabi na sikapin ninyong maging o maunawaan kung paano maging matuwid. Hindi lang sa kung ano ang tama, kundi sa kung ano ang matuwid. At yun yung dapat nating pagsikapan gawin. Kaya nga sa ating pong kwento sa talinghaga natin ngayong araw na ito, may mga naglilingkod sa sinagoga na nagalit o sabihin natin kini-question yung ginawa ni Jesus na pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Tingnan natin ulit yung background. May isang babae, 18 years na siyang may sakit. 18 years na siyang pinapahirapan ng masamang espiritu. Sa 18 years, wala naman po sigurong araw ng pamamahinga, kaya nagpahinga ang masamang espiritu na mayroong isang araw, kada linggo, magaling yung babae. Naintindihan ba? Kasi sabi, 18 years. So, sa isang taon, 365. Tama ba? So, 18 years. Hindi nagpahinga ang demonyo para pahirapan o pagalingin yung may sakit. Hindi eh. Na parang, okay, na Sunday ngayon, okay, magaling ako. Hindi eh. 18 years pinahirapan. At 18 years din na mayroong araw ng pamamahinga, pero walang nagawa ang mga nasa sinagoga para pagalingin o palayain ang babaeng ito na pinahihirapan ng masamang espiritu.
Tapos ngayon, nagmamabudda sila na nakakaalam ng batas, na bawal magtrabaho, bawal kumilos sa araw ng pamamahinga. At i-apply mo ito kay Kristo na ngayon, nataon na nandoon si Kristo, nahabag si Kristo sa kanya, kaya pinagaling niya ang may sakit. Nakukuha niyo po? Huh? Kaya nga sabi ni Kristo, 18 years pinahihirapan, kabilang sa kawan yan. Mula din sa lahi ni Abraham yan. Tapos ito, imbis na matuwa kayo, kikwestiyonin nyo pa. Imbis na maging masaya kayo, nagagalit kayo dahil pinagaling siya sa araw ng pamamahinga. Tapos yung pinagninilayan ko, no? Maganda itong paalala sa atin kasi, no, na hindi lang basta talino ang kailangan natin. Minsan nga, di ba? Kung sino pa yung matalino, kung sino pa yung maraming alam, no? Dapat nga, di ba? Kung maraming alam, ipatumba na yan, di ba? Pero minsan, kung sino pa yung maraming alam, yun yung mahirap kausap. Di ba? Yun yung mahirap kausap. Tingnan nyo yung katabi nyo, maraming alam yan. Ipapatumba ko yan. Di ba? Minsan sa sobrang talino, alam mo kung saan tayo nagkukulang? Common sense. Yun yung kailangan natin. Common sense. Parang ganito yung pagpapaliwanag ni Jesus. Common sense naman. Kayo nga, di ba? Kinakalag nyo nga yung tali ng mga alagang hayop ninyo o pinagbawalan ba kayo? Pinarusahan ba kayo? Hindi. Hindi pwedeng laging one-sided na, pag kami okay, pag siya hindi. Kaya maganda po, no? Hindi nyo kinakailangan maging genius. Kailangan natin common sense para maunawaan natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Para magkaroon din tayo ng pagkahabag o yung compassion. Yan ang pinaiiral ni Jesus. Kaya madali kay Jesus na tumulong sa kapwa. Nanguna, no? Pinahihirapan for 18 years, walang nakapagpagaling, walang doktor, walang sino mang pariseyo, saserdote ang nakatulong sa kanya. Ngayon, sa isang salita, pinatungan ng kamay, ngayon, bawal. Yan. Sana po, no? Maging mapagmasid din tayo, no? Sa atin po mga nagiging hatol o mga sinasabi na baka nawawala tayo sa common sense natin. At kapag nawawala tayo sa uliran, yan, nababaliw tayo. O mas mahirap yun, ha? So, kaya medyo alalayan natin ang ating mga sarili, ha? Huwag masyadong magmabida, huwag masyadong magmagaling. Kasi minsan kala mo magaling ka, nasisiraan ka na ng ulo. Hindi ka na normal, ha? Hindi ka na normal. So, ganun lang tayo. Isihan mo lang, no? Isihan mo lang ang buhay, isihan mo lang ang pakikisama, o kaya naman, makisama ka ng medyo alalay lang, ha? Maganda yung may alam ka, pero unawain mo mabuti paano gagamitin sa tamang konteksto ang ating pong karunungan. Amen?